Arestado ang ilang miyembro ng dayuhang sindikatong nagtago umano sa Maynila at Bulacan. Ang mga suspect, miyembro raw ng itinuturing na isa sa mga pinakamalaking crime group sa Japan. Ang kanilang pinupuntirya, mga senior citizen. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Matapos ang ilang buwang surveillance, natuntun din ng intelligence group ng militar at BI Fugitive Search Unit ang pinagtataguan ng kanilang mga high-profile target na dayuhan sa Maynila at Bulacan. Anything you say can be used against you in a court of law? Ang isang ito na sinasabing isa sa boss ng grupo, inabutan pang natutulog. Don't move. Medyo naging challenging itong operation natin na ito kasi nga sinusubukan natin na makuha yung 7 na subjects natin. Nung ma-confirm nga natin yung mga safe house nila, agad tayong nakipagtulungan sa San Jose del Monte Police Station at sa Ermita Police Station upang pasukin itong kanilang pinagtataguan. Ayon sa BI, di basta-bastang criminal group ang kanilang tinarget na itinuturing na isa sa pinakamalaking crime group sa Japan. Itong grupong ito ay nanahuli natin ay isa sa mga top leaders nitong JP Dragon Syndicate na matagal nang nagtatago at nag-ooperate dito sa atin ng kanilang telecom fraud syndicate. Sinasabi din na itong grupong ito, karamihan sa mga leaders nila ay mga former Yakuza. So maobserbahan natin yung dynamics ng grupo nila is very similar sa Yakuza. Ang Luffy Group Syndicate ay nagmula din sa grupo na ito. Ang pinakamodus daw ng mga dayuhang sindikato, biktimahin ang mga senior citizen sa kanilang bansa na kung minsan ay nauuwi sa pananakit sa kanila. Sila ang nagtitimon ng mga gagawin ng mga actors nila sa Japan kung saan papasukin yung bahay ng mga matatanda, kukunin yung mga ATM cards at doon nila umpisahang pagnakawan. Napakahalaga na mahuli natin at mapadeport sa Japan. Hindi malayong mag-localize din yung market nila at magkaroon sila ng mga Filipinos na cohorts at eventually magkaroon din ng mga Filipino na biktima. Yun po yung iniiwasan natin. Wala pang pahayag ang mga arestadong Hapon na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hihilingin ng Department of Justice ang pagpapakansela sa pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nakatakda siyang pumirma sa sulat na isusumite ng DOJ sa Department of Foreign Affairs. Alam daw ni Remulla na kailangan munang matapos ang proseso ng aplikasyon ng asylum ni Roque sa the Netherlands kung saan nakapiit ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tiwala raw si Remulla na hindi hahayaan ng the Netherlands na takbuhan ni Roque ang kaso laban sa kanya. Wala pang pahayag si Roque tungkol dito pero una na niyang iginiit na tiwala siyang makakakuha siya ng asylum status. I'm sure that the asylum application will have to be finished before it's acted upon in the Netherlands. But we know that the Netherlands will not tolerate the commission of crimes that are being charged in this case. He will be an undocumented alien. Pag wala siyang asylum at nakansel ang passport niya, he will have to be deported. Nagkilos protesta ang isang grupo ng mga manggagawa sa harap ng tanggapan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para manawagang itaas sa 1,200 pesos ang minimum wage sa buong bansa. Naghain din ng petisyon ang ilang grupo at unyon para ipanawagan ng dagdag sahod. Ayon sa grupong Unity for Wage Increase Now, nakita nila sa pag-aaral na 1,200 pesos na ang nakakabuhay na arawang sahod para sa pamilyang may 5 miyembro. Sa ngayon, pinakamataas ang minimum wage sa National Capital Region na nasa 608 hanggang 645 pesos. Pero giit ng grupo, hindi na sapat ang kasalukuyang minimum wage sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo at mga bilihin. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pinakamabagal sa loob ng mahigit 5 taon ang naitalang 1.4% na inflation rate nitong Abril. Wala pang tugon ng wage board sa hiling ng grupo. Mga kapuso, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na regular holiday sa buong bansa ang ika-6 ng Hunyo.
Base sa inilabas na proklamasyon ng Malacanang, ito ay upang bigyan daan ang obserbasyon ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Gumuho ang bahagi ng isang makasaysayang gusali sa China na nalasa naman ang buhawi sa Amerika at nagbaha sa Australia. Yan at iba pang balita abroad, tinutukan ni JP Soriano. Nagpulasan ang mga bumibisita sa Fengyang Drum Tower sa China nang unti-unting mahulog at tuluyang gumuho ang bahagi ng bubong ng naturang istruktura. Ang ilang bato bumagsak kung nasaan ang ilang bumibisita. Itinayo ang tore noon pang 1375 sa panahon ng Ming Dynasty. Pero ayon sa lokal na opisyal, ang gumuhong bahagi ay parting itinayo noong 1995. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa Tennessee, USA naman, animoy papel na nagliparan ang nagkapira-pirasong bahagi ng bubong ng isang pabrika dahil sa buhawi. Wala namang napaulat na nasaktan. Sunog at wasak ang Army school bus na ito sa Baluchistan, Pakistan matapos umatake ang isang suicide bomber. 5 sakay nito ang nasawi, kabilang ang 3 menor de edad. Sugatan naman ang iba pang sakay na isinugod sa ospital. Ayon sa otoridad, 40 ang sakay ng naturang bus na papunta sana sa eskwelahan nang mangyari ang pag-atake. Kinunden na ito ng kanilang Prime Minister at military na isinisi ang insidente sa nila'y Indian terror proxies. Itinanggi naman ng India ang paratang. Dahil naman sa malawakang baha sa ilang bahagi ng Australia, gumagamit na ng helicopter ang mga rescuer para sagipin ang ilang natrap sa kanilang bahay. Hello, anyone in there? Gaya ng residenteng ito na natrap sa halos abot bubong ng baha. Gumamit na rin ng bangka ang ilang rescuer para baybayin ang mistulang ilog ng mga kalsada. Ayon sa Bureau of Meteorology ng Australia, magtutuloy-tuloy pa ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang Biyernes bago ito humina, kaya't pinaghahanda ang mga residente roon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Maglalayag sa kauna-unahang pagkakataon ng isang musical concert malapit po sa Pag-asa Island na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa grupong Atin Ito, kasado na ang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea kung saan tampok ang Sea Concert simula sa Lunes, May 26 hanggang May 30. Layunin daw nitong isulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ilang OPM artist at P-pop group ang magtatangkal. Kasama rin nila ang ilang artist po mula sa Japan, Indonesia, Malaysia at South Korea. Lalawak din ang ilang mangingisda at civil society leaders. Ayon kay Atin Ito convener Rafaela David, nakahanda sila sakaling umalma ang China sa gagawing aktibidad. Mga balotang may shade na at illegal umanong server sa transmisyon ng mga boto. Kabilang yan sa mga irregularidad daw sa katatapos lang na eleksyon. Ay sa ilang grupo, ang COMELEC itinanggi ang mga alegasyong ito. Tuloy-tuloy naman ngayon ang random manual audit ng resulta ng eleksyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 10 araw matapos ang eleksyon, ilang grupo ang patuloy na kumukwestiyon saan nila'y nakababahalang pangyayari nung botohan at bilangan. Ayon sa alyansa ng nagkakaisang mamamayan o ANIM at Church Leaders Council for National Transformation, isa riyan ang umano'y pagdaan ng election returns mula sa mga presinto sa isang server kung saan nakokonsolidate umano ito. Bago ibato sa server ng election watchdogs, dominant majority and minority parties, media at iba pa. From the ACMs, in the precinct level, hindi siya dumiretso dito. Pinadala sa 3. Central server, COMELEC, backup server, COMELEC, data center 3. At itong data center 3, ito yung nagpadala sa PPCRV, NAMFREL, media server, dominant majority political party, dominant minority political party. So the presence of this is illegal and unlawful. Itong data center 3, ito din yung nag-consolidate ng all election returns from all precincts nationwide.
all by itself. Mariing itinanggi ng COMELEC na may hocus-pocus sa transmission ng resulta. Anila mula sa mga presinto, sent to all ang election returns at wala nang dinaanan. Kahit po sa website namin, alas 7 ng gabi, available na po sa website ang lahat ng mga pinapadalang election returns. Ang dali naman po nila i-verify kung tumutugma yung election returns na nasa website ng COMELEC na real-time versus yung nakuhang kopya ng election returns na hard copy or yung napicturan sa labas ng presinto. Wala pong intermediary server. Direct po. Nababahala rin daw ang mga grupo sa ilang reklamo noong mismong araw ng eleksyon na may balota umanong na shade na o kaya naman ay hindi match ang resibo sa ibinoto. In the 2025 midterm elections, NAMFRA reported that the total overvote was 17,028,780. Thousands of voters complained that their VVPATs or voters' receipts did not reflect the list of candidates they voted for. May nadagdag, may nabawas. Many also complained that the ballots issued to them were pre-shaded or where the names of certain candidates naka-shaded na. Sabi ng COMELEC, kung nagreklamo ang botante sa election board ng eleksyon, na itala ito sa official record. Pwede rin daw maging bahagi ng election protest ang reklamong ganito. The best evidence pa rin, yung mismong balota na hinulog nyo. So mga ganun po. At bakit walang nag-record sa minutes ng complaint, oy, yung boto ko hindi tumutugma sa balota. Nire-record po dapat yun eh. Bakit po wala nakapagpa-record? Alam niyo po pag nagprotesta, ang titingnan din lagi, yung mismong minutes, may nagreklamo ba na ang boto niya ay hindi at kumpara doon sa mismong resibo. Sa presko ng dalawang grupo, dumalo rin ang ilang election watchdog. Ipinaliwanag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na mache-check naman kung nabilang ng tama ang boto sa pamamagitan ng isinasagawa ngayong random manual audit sa isang hotel sa Pasay City. Ngayong araw, ilang election protest sa iba't ibang lugar ang isinampa sa COMELEC main office. May 10 araw lang kasi ang mga natalong kandidato para magprotesta mula sa araw na naproklama ang kanilang kalaban. Si dating Cebu City Mayor Mike Rama pinrotesta ang pagkapanalo ni Councilor Nestor Archival bilang alkalde ng syudad. Kinwestiyon din niya ang kredibilidad ng automation system. Ikatlo si Rama sa may pinakamaraming boto sa pagka-mayor, kasunod ni incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inaresto ang alkalde ng South UP Maguindanao del Sur at kanyang asawa na pawang itinuturong mastermind sa pananambang sa vice mayor ng kanilang bayan. Ilan sa mga iniimbestigahang motibo ang personal na away at away sa lupa. Nakatutok si June Veneracion. Kayo po ba si Mayor Albert O. Insular? Kayo po ba si Janet Insular? Meron po kayong warrant of arrest? Hawak ngayon ng PNP CIDG ang mayor ng South UP Maguindanao del Sur na si Reynalbert Insular at kanyang asawang si Janet. Makarang mag-issue ang korte ng warrant of arrest laban sa kanila. Meron po kayong kasong murder, RTC, Article 248, frustrated murder, attempted murder. May kinalaman ang mga kaso sa ambush noong nakarang Agosto, kung saan patay ang Vice Mayor ng South UP na si Roldan Benito at kanyang security. Kasama naman sa mga nasugatan ang pamilya ng Vice Mayor. Nung lumabas yung warrant of arrest nila, di voluntarily surrendered akin sa region. So dahil palabas naman ako na paalis ako kapunta dito sa Manila, ay nakuha ko sila sa CIDG. Sa report ng CIDG, itinurong mastermind ang mayor at kanyang asawa sa pananambang. Kabilang sa kinonsidera ng mga investigador ng motibo, ang personal na away at hidwaang may kinalaman sa lupa. Sinabi niya sa akin, talagang napagbintangan naman sila dahil sa politika. Ang sumukong mayor ay tumakbo at nanalo bilang vice mayor ng South UP nitong nakaraang eleksyon. Ang kanyang asawa naman ay natalo sa pagka-mayor. Na-proclaim siya as municipal vice mayor. It's the DILG now or the MILG, Minister of DILG, they will consider him to have an assumed office kahit nasa pulungan siya. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, posibleng magtagal pa ng ilang araw ang maulang panahon sa Mindanao. Sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, may matitinding ulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. Wala pong bagyo o bagong low pressure area pero malaki ang banta ng baha at landslide dahil ayon sa Pag-asa, may tsansang magpatuloy hanggang weekend ang mga pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa ngayon, bukod sa ITCZ, meron ding ridge ng high pressure area at easterlies. Karamihan sa mga lugar na makararanas ng heat index na nasa danger level bukas ay nasa Luzon at Visayas. Ang pinakamataas, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Base sa datos ng Metro Weather, bukod sa halos buong Mindanao, may chance rin ng ulan sa Visayas, Ilocos Region at Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. Sa Metro Manila, maalinsangan pero maging handa pa rin sa mga biglaang pag-ulan gaya ng naranasan kanina sa ilang lungsod. Kahit napapadalas na ang mga pag-ulan sa ilang lugar, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-ulan. Patay ang isang lalaki sa Cotabato matapos anurin habang tumatawid sa ilog. Nawasak naman ang tulay sa Davao Occidental habang umabot sa 50,000 pamilya ang apektado ng baha sa Maguindanao del Sur. Nakatutok si Dano Tingkungko. Malakas ang ragasaan ng kulay tsokolating ilog sa Don Marcelino, Davao Occidental, bunsod ng malakas na ulan. Sa bayan ng Jose Abad Santos, nasira ang unang bahagi ng tulay sa Sitio Lawayo. Ang ilang motorista tuloy sumuong na sa ilog. Ayon sa DPWH-11, bagamat nakaantabay ang kanilang mga tauhan at mga heavy equipment ay hindi agad nasimula ng pagkumpuni sa tulay bunsod ng masamang panahon at mataas na level ng ilog. Sa Maguindanao del Sur, nagkatuwaan at naglibang na lang sa bahang ilang residente. Ginagawa lang nila talagang kasiyahan. Instead of malungkot sa bahay, gumawa ng maglukmok, ay ginagawa nila every afternoon talaga naliligo sa labas. Sa tala ng Maguindanao del Sur PDRRMO, umabot na sa mahigit 50,000 pamilya sa 12 lungsod at bayan ang apektado ng baha sa lalawigan. Mahigit 1,300 pamilya ang nananatili sa 10 evacuation centers sa mga nasabing bayan. Naghatid na ng tulong sa Dato Piang ang Project Tabang ng Bangsamoro Government, gayon din sa mga bayan ng Datu Saudi, Datu Salibo at Datu Hofer. Ang kanilang quick response team rumesponde naman para ilikas sa mga natrap na pamilya sa Datu Angal Midtibang. Nag-abot din ng tulong ang Ministry of Social Services and Development o MSSD. Kabilang sa ipinamahagi ay mga pagkain, hygiene kits, cooking kits, higaan at iba pang pangangailangan. Sa bayan ng Alamada sa Cotabato naman, wala nang buhay ng matagpuan sa Libungan River ang isang lalaking 60 anyos. Ang biktima na anod umano ng baha kasama ang kanyang anak na 30 anyos habang tumatawid sa Tuwaan River nitong Martes ng hapon. Kasama niya yung anak niya, tumawid, tapos naabutan ng ulo ng baha. Naanod silang dalawa, mga 100 meters. Sadly, yung tatay po is nakabitaw doon sa anak, kaya naanod po yung tatay, sir. Yung anak is nakasurvive. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang umiiral at nagdadala ng masamang panahon sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Pasig ang 2 babaeng estudyante na tulak umano ng iligal na droga. Nakumpiska sa kanila ang mahigit 700 gramo ng umano'y shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang 5 milyong piso. Kapwa 18 taong gulang ang mga suspect. Nakadetain sila at makaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.